So, yung sa pangalawang panaginip ko, parang karugtong siya. Yun na nga, nagising ako, tapos nakatulog ako ulit kasi talagang nagising ako doon for a reason. So, nung nakatulog ako ulit, nanaginip ulit ako. So, sa panaginip ko naman ng panibago, sumakay ako ng parang train. Parang train or, sumakay ako ng jeep, tapos parang lumipat ako sa train. So, sumakay ako ng jeep. Sa jeep, mayroong parang inaano nila ako, yung mga ano pa sila, medyo bata pa, young people, no, ang mga parang nasa age nila, nasa mga 18, 19, 20, nasa mga ganun, mga 23, yung mga talagang mahilig pa sila sa mga warrior or mga ganun, yung parang mahilig pa sila sa mga, hindi pa sila yung mga taong serious talaga, so sa panaginip ko, maraming group sila, no, parang grupo friendship, yung parang ganun, kung ano yung ginawa ng isa, parang itong isa sang-ayon na rin, or para talagang gawain nila na trip nila na ganun ang gagawin nila sa'yo, kung mapagtripan kanila. So sa panaginip ko na yun, sumasakay ako ng jeep, tapos parang inaano nila ako, yung may persahan, pinipilit nila akong parang ano ba yon, hinaharas nila ako. So parang inuupuan ko, inaagaw nila, tapos inaangkin nila, tapos pag tumatayo naman ako, tapos parang papaupuin na naman nila ako, parang ginagawa nila akong laruan, parang gano'n na. Tapos parang natutuwa sila, marami sila. So hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. So parang kahit saan ako pupunta sa panaginip ko, nakasunod sila. Meron silang mga ka-accomplish, mga kasama, kaagapay or contact na, for example, sumakay ako sa jeep, nandoon sila. Tapos pag nung lumipat ako, meron na naman ibang grupo na parang same thing na ganun din ang ginagawa sa akin. So sa jeep ako, parang pilit nila akong pinapatayo, pinapaupo, hinahatak, hinaharas. So parang naging aware ako, maraming pasahero, parang nakatingin na lang din sila. Parang ang mga pasahero parang patay Malaysia na lang sila, na hindi na lang sila, kunwari, nakikialam, pero nagmamasi din sila. So sa panaginip ko, hinaharas nila ako, pinapahiya, parang ganun, pinaglaruan, parang natutuwa sila sa ginagawa nila, trip. So pinagtripan nila ako, no, may mga babae, no, mayroong lalaki, tatlo lalaki, tapos dalawang babae. So ayun, parang nagtawanan sila, ganun. So ito panaginip lang, okay? So based lang ito sa kung ano yung natandaan ko. Ngayon, nung nagbabaan sila, kasi parang kailangan ko na rin bumaba, or para siyang cruising release, okay? So bumaba ako, tapos hindi ko alam kung bakit sumakay ulit ako, nag-transfer ako sa train. So parang train, so hindi ko alam kung bakit parang talagang sinusundan nila ako, or talagang meron silang connection na sa doon, tapos meron silang connection na pagdating naman sa kabilang sakay, meron na namang iba accomplishment. So doon sa una mayroong lalaki, tapos sa pangalawa, pagsakay ko ng parang train, line yung upuan ko, upo, may mga bata din, mga babae, siksikan siya. So pag upo ko doon, siksikan, nakaupo nga naman ako. So mayroong another mga babae na naman nakaupo sa harapan ko. So talagang nakatitig sila sa akin, talagang parang ako yung ano nila, ako yung intention nila na parang anuhin nila ako, inukray nila ako, inuyat nila ako. Tapos napapansin ko na hindi lang isa o dalawa, tatlo, apat. So sumakay sila, parang nakangiti-ngiti sila, parang mga lasing or nakagamit ng kakaibang, hindi ko na lang babanggitin. Parang nasa high top. Okay. So ganon. So inaano nila ako, parang hinaharas nila ako, ganon pa rin, parang sinasagi nila ako. So may mga sumasakay, may mga bumababa, nagkaroon ng space, sumasakay. Tapos napapansin ko na bawat parang tao doon, patong-patong, yun na nga, alam ko na ka-accomplish sila doon sa una, kasi same pa rin ang ginagawa nila sa akin, kung anong ginawa nila sa akin noong una. Sinasagi nila ako, na parang tinutulak nila ako doon sa upuan, na parang gamit yung kamay nila or yung hips nila, yung puwet nila, parang ginaganon nila ako, usan, parang ganon. Pero alam nila na wala ng space, pilit pa rin silang talaga sumisiksik doon sa gilid ko, na parang ganon. So lumipat ako, malapit sa driver seat. So yung driver, tapos malapit doon. So paglipat ko doon, mayroong bata, mayroong mag-ina, marami puno. So doon pa rin. So tinitingnan nila ako, tapos parang nakangisi sila, tapos yung mata nila umiikot.
So, noon ko na matyagan o na-realize na hindi lang isa o dalawa. Parang mula dun sa linya na inupuan ko, at saka dun sa harapan, mayroong 4 na nakapatong-patong. Tapos 2 doon, ka-accomplish nila din. Kasama din nila. So, hanggang sa, okay, sabi ko, finally, nakaupo na ako malapit sa driver's seat, mayroong bata, mayroong mag-ina. Wala nang space na parang lumapit sila sa akin para sagiin nila ako or anong gagawin na sa akin. So, nung napansin ko, ang dulo ng train, butas. Parang alam mo yung galing sa parang pinasabog or parang tinunaw yung puwet ng train, you know? So, napansin ko na ang train hindi na gumagana. So, parang yun na pala yun, dead-end na pala yun. So, narinig ko, sinabi ng train driver na, we're here, parang nandito na tayo sa Fairview. Hindi ko alam saan sa Fairview na may train, may release, na dead-end na siya. Dead-end, yung hindi na siya gumagana ang train, hindi na tatakbo, hanggang doon na lang. So, automatic, lahat ng pasahero babaan. So, nung babaan na, nagmamatsik ako, hindi ko alam saan ako pupunta. Hindi ko alam kasi dead end. Hindi na gumagana. So, may mga crossing. Release nga kasi nakikita ko yung kalsada. Talagang release siya. Yung daanan talaga siya ng train. Merong mga ilang jeep din naka-crossing. Yung parang crossing. Tapos yung mga tao, naglalakad din iba, nagtatawid. Ang daming tao. So, parang naglalakad sila iba-ibang direksyon. So, sa kanto, sa puwitan doon sa release na yun, yung nagbabaan ng mga tao, sa dulo, meron siyang mechanic area na pwede kang magpagawa or magpaayos ng sirang gulong. So, automatic, makikita mo yung mekaniko, yung pagawaan ng mga ganun, mga gulong, na mga istakanan ng mga, ganun din, mga parang lumang, mga bakal. So, connection siya doon sa una na parang junk shop. Dito din, ganun din. So, para siyang connection. So, ending niya, para siyang istakanan or pagawaan. Yung may nakikita akong mga lumang, mga taya ng mga parte ng mga sirang mga sasakyan, mga motor, mga bakal na mga may taya na yung iba. Tapos yung kulay niya is parang brown na parang talagang dusty na yung lugar or crowded kasi maraming tao. So yung release, yung train hindi na gumagana. So nagtataka ako bakit nandun ako. Dead end na siya. So babaan na. So yung 4 na babae na mga teenager, yung parang nasa 18 or 20, nakapatong-patong sila, parang nakasabak na lang. Naka-smile sila, nakatingin doon sa isang babae na nakikita ko from the beginning, nandun pa rin siya. So parang yung mata nila kilay, nagsasign na ito na. You know, parang wala na akong kawala. Parang gano'n na, wala na akong kawala sa kanila, ito na. So pagbaba ko ng train, umiikot ulit yung mga mata ko, ulo ko, kung saan ako. Pero narinig ko Fairview. Okay? So parang part sa, hindi ko lang, parang end. Pag sinabi natin dead end, yung end, pinakasulok na sa Fairview lugar. So ayun na, pagbaba ko naglalakad ako. Sa unahan, yung junk shop or yung paggawaan ng mga sirang mga sasakyan or ano ba yun, may mga lalaki. So yung mga lalaki na sa jeep na kasama nila, sa umpisa nandoon sila nakaabang. So ka-accomplish na sila, yung magkasama sila. So pagsakay ko ng jeep, yung unang nag-aano sa akin, nanghaharas, nandoon pa rin sila sa ending, pagbaba ko sa end, nandoon sila. So parang ready na ang lahat, yung parang ready na ang lahat na, parang hindi ko alam kung ano naman ang gagawin nila sa akin. Yung parang it's a trap, no? Yung parang trap na, ito na, wala na akong kawala, dead end, wala na akong ibang pupuntahan, yun na yun. Wala na akong ibang lusot, kumbaga, kahit pilit akong naghahanap ng paraan doon sa train na naglilipat ako ng maupuan kasi nga sinasabi nila ako, tinutulak nila ako, pinagtawanan nila ako, kinukutya nila ako. Pagdating doon, wala na, parang mata nila, bibig nila, yung utak nila, yung parang mind, ano nila, nagsasabi na ito na din, wala nang kawala. Parang rejoice na sila kasi finally, you know, parang success na sila sa ginagawa na sa akin. So nakikita ko yung mga lalaki, parang nag-ready sila, meron silang mga gamit o meron silang mga hinahawakang mga tools, you know, na parang ready na hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ito torture nila ako, parang ganun. So naglalakad ako, nagmamasid ako, lumingon ako bawat gilid, nandyan sila. Yung parang kahit saan ako lilingon, yung enemy nandun. Yung hinahunting nila ako talaga, hinahunting nila ako. So tuwang-tuwa sila at the end, you know, solo nila ako, nakuha nila ako. So nagring ang phone ko, nagising ako, sabi ko thank God. Ko salamat naman, buti naman, hindi nila ako sinaktan. Yung parang okay na eh. Hopefully wala nang karungtong kasi parang yun na yun eh, ito-charge na nila ako, ipagtulungan na nila akong i-ano eh, bugbugin kung ano. Andun na eh. Kasi ako yung pinupuenterya nila, ako talaga yung ano nila eh, pakay. So ito alam ko na gumagawa yung kaaway, yung enemy para gusto nila akong anuhin sa panaginip ko. So alam ko ang meaning nito. You know, humanity, yung lugar, pero hindi nila ako kasi may paraan. Dito na lang muna at maraming salamat sa panood. Sinishare ko ito kasi alam ko yung lugar. Hindi naman, panaginip lang.
So, sa panahon ngayon, marami tayong mga ganon. So, minsan yung panaginip, may mga mensahe or meaning. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin. So, instrumento lang. Ito, panaginip lang. So, see you sa panibagong panaginip kung meron pa. Pero, katulad na sinasabi ko, pag nanaginip ako, depende kung shareable, kung kailangan ko bang i-share or hindi. Depende. Pag personal, hindi na. Pero pag naman, parang may mga ganito na parang may mga nangangailangan ng tulong, parang may ibig sabihin. So, ipapublic ko. Malay natin, di ba? So, yan, thank you for listening. Ganon. Thank you. Bye.